Okay, so marami pong nagtatanong sa akin kung paano po i-print ang IDP. So, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano i-print ang inyong IDP. So, syempre first, punta muna tayo sa ating ESAT kasi naandun si IDP. So, once na nandito ka na kay IDP, so itong sa akin kasi pag pinrint mo, yan, 3 pages. 1, 2, 3. So, kita yung signatories kasi ito yung problema ng iba. Hindi ma-print yung signatories nila. So, sa akin is wala namang problema. So, kapag ka po hindi ninyo ma-print or hindi makita si signatories, meron dito sa right side na hide and unhide extra rows. So, first po, gawin nyo muna yan. So, syempre, sa akin kanina naka-hide, di ba? Ngayon, in-unhide ko. So, check natin kung anong nangyari nung in-unhide ko siya. So, syempre, nagkaroon siya ng mga lines dahil in-unhide ko nga siya eh. So, yan makikita nyo. So, andyan pa rin si signatories ko. Next is, halimbawa, hindi effective si hide and unhide rows, di ba? So, ang susunod na gagawin nyo is pupunta kayo sa page layout, then print area, clear print area. So, i-clear nyo yung print area na sinet nila. So, pag print nyo nyan, ayan na siya. Naka-clear na yung print area niya. Makikita nyo na yung signatories nyo dun. Pwede kayong mag-adjust ng margin. So, pwede nyo i-0-0. Halimbawa, ito naka 1.3, di ba? So, since naka 1.3 tayo, pwede mo siyang i-0-0 para ma-maximize niya yung papel mo. Huwag na lang yung taas kasi dun tayo sa taas mag-i-staple. And then, pwede kayo mag-adjust dito pero okay na rin yan. Kung halimbawa lang na hindi pa, pwede kayo mag-adjust. Adjust to, pababain nyo na lang siya. Then, okay. So, yan, makikita nyo, di ba? So, nasagad niya na yung papel. So, 3 pages. 3 pages pa rin. So, ayan siya. Then, pwede nyo na po siyang i-print. So, ganun lang po kadali adjust ng papel para ma-print natin siya. Thank you.